Sa bawat araw, sama-sama nating itinataas ang antas ng buhay ng bawat Naboteño. Sa paaralan, sa hanap buhay, sa negosyo, sa bawat tahanan. At habang patuloy na umuunlad ang ating lungsod, kailangan ding umunlad ang paraan ng ating paglilingkod. Dumating na ang panahon kung saan ang serbisyo ng pamahalaan ay hindi na lamang matatagpuan sa opisina. Hindi na lamang sa mga dokumento, hindi na kailangan pilahan, kundi sa mas mabilis, mas maginhawa, at mas modernong paraan. NavApp, ang digital gateway ng pamahalaang lungsod ng Navotas. Para sa abot kamay na serbisyong Navoteño, nagsisimula ang lahat sa Navo Rehistro, isang mas ligtas at mas maaasahang pagkakakilanlan para sa bawat Navoteño. Ito ang maaaring gamitin sa pag-login sa NavApp. Isang account, isang profile, isang koneksyon sa mga serbisyo ng lungsod. Ano-ano nga ba ang features ng NavApp? Online Business Portal. Para sa mga negosyante, mas maginhawang proseso ng pag-aasikaso ng business permit. Online payments. Magbayad ng business fees, tickets, at iba pang transaksyon anumang oras mula sa inyong mobile phone. Online appointments. Magpa-schedule sa pagkuha ng mga benepisyo mula sa pamahalaan nang hindi na kailangang pumila. LGU Service Catalog. Tignan ang requirements, proseso, at impormasyon ng bawat serbisyong hatid ng pamahalaang lungsod sa iisang lugar lamang. Events. Tuklasin at salihan ang mga programa at aktibidad ng pamahalaang lungsod. News and announcements. Mahahalagang balita at anunsyo, direkta mula sa inyong pamahalaan patungo sa iyo. Navo Rehistro Account Management. Pagsasaayos o pag-update ng family tree at mga personal na detalye ng inyong sariling Navo Rehistro account. Hindi lamang ito app, hindi lamang ito online transaction, hindi lamang ito impormasyon. Ito ang makabagong paraan ng pakikipag-ugnayan ng bawat Naboteño sa pamahalaan. Mas mabilis, mas malinaw, mas maaasahan. Dahil kapag mas napapalapit ang serbisyo, mas napapabilis ang pag-unlad. At kapag mas napapabilis ang pag-unlad, mas napapataas ang antas ng buhay ng bawat Naboteño. NavApp, ang iyong digital Navotas City Hall. Abot kamay sa serbisyong Naboteño para sa patuloy na pagtaas ng antas ng buhay ng bawat Naboteño. Mga kababayan, handa na ba kayo? Po sa ating lahat,
EODB, month poster making, and social media reels competition. So ito yung sa ARTA Ease of Doing Business Month poster making reels. So napakita ng mga estudyante po natin at ibang nabotenyo yung kanilang kagalingan. Ganda na rin po yung pagkaintindi nila o pagkaunawa dun sa ARTA. So, yan. Nagkaroon rin po tayo ng Pledge of Commitment dun sa International Day Against Drug Abuse at Illicit Trafficking. So sana katuwang pa rin po natin yung ating mga mamamayan sa pag-report at pagdala ng mga affected dun sa programa po natin sa Bidahan. So sa ngayon, 2 barangay na lang po ang hindi pa drug-free. So sana tulong-tulong po tayo, continue sa process po yan para matulungan po natin at mahuli po natin yung mga nagbebenta. So marami na po tayong dumaan dyan sa ating programa ng Bidahan na nagbagong buhay, natulungan po natin. So yung mga pamilya, kapitbahay, kamag-anak, pag may sakit o nalululun sa iba't ibang addiction, pwede nating matulungan doon sa ating programa. Sa buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Ito naman po, nagkaroon rin po tayo ng BOA signing ng ating mga bagong scholars po. So, meron rin po tayong athletic scholars, meron tayong academic scholars, meron tayong art scholars, scholars ng mga kamag-anak o anak ng Fisher folks. At meron rin po tayong teacher scholars at syempre yung merit scholars kung saan pwedeng mag-aral kahit saan po, basta sila yung napili. Sa ating mga mangingisda, kasama pa rin sa pagdiriwang ng ating 19th Cityhood Anniversary, yung Basic First Aid and Safety at Sea Seminar, distribution of fishing safety kits po doon sa ating mga registered fishing boat owners. So alam natin na very experienced po yung ating mga fishing boat operators, owners, pero hindi natin masabi yung panahon. Kaya mas maganda parating handa at alam nila anong gagawin kung sakali mang magkaroon ng emergency at yun rin, kailangan rin yung tamang mga kagamitan po. Safety na mga gamit po natin. Mga first aid, yan, mga vest po natin, lights. Tuloy-tuloy yung mga trainings po natin, hands-on skills training on perfume and dishwashing liquid making sa beauty care. So, iba-iba pong mga kliyente po natin dyan. Merong mga ALS learners, adolescent mothers, at gender diverse community. So, makipag-ugnayan lang po dun sa mga interesadong kumuha pa ng mga kurso at pwede silang mamili doon sa mga kurso po natin na in-offer kasama po sa TESDA. So nag-blessing rin po ang 3 courts po yan na blessing last week. Yung Esroldan, Kapalaran at Pantay-Pantay po. Yung mga bagong ginawang courts po. At kasama pa rin po sa pagdiriwang ng ating 19 na anibersaryo ng pagiging lungsod ay tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nating paglilinis. So hindi lang may okasyon, kundi regular pong ginagawa po yan at lahat ng barangay po yan. So hindi lang natin nililinis yung lugar po natin. Siyempre, lalo na sa tabing dagat, kahit hindi na galing na botas yung basura dyan dahil napapadpad po sa atin,
kailangan pa rin nating pakita yung ating malasakit. So tuwing nag-iipon tayo ng basura, hindi tayo nagtatapon, pinapakita natin yung ating malasakit at pagmamahal sa ating lungsod. Nagkaroon rin tayo ng isa pang blessing ng isa pang paaralan, Tansa Elementary School Building. So, dagdagan na naman po yung ating paaralan po dyan. At syempre yung job fair po natin. So, nagkaroon po ng 10,000 job vacancies. So, sana po maraming kuha ng trabaho dyan. At bukas na rin po yung private wards po natin at level 3 laboratory department sa ating hospital. At ito po yung oath-taking ng newly hired at appointed employees na ginagawa natin regularly. At dun sa pangwakas na ating launching ng pangwakas na selebrasyon, ito yung launching ng ating NAV app. Okay, so sana na-download na po natin at na-testing na po natin yung ating NAV app po. Okay, so marami na rin pong pwedeng paggamitan po niyan, mga impormasyon makuha. Pwede rin kayong mag-report, mga emergencies, magbayad, magtanong, at madadagdagan pa yung iba't ibang serbisyo po niyan. Tuloy-tuloy yung social pension po natin na tingnan na lang po natin yung ating mga schedule po. Nagkaroon rin po ng DA, Department of Agriculture, Young Farmers Challenge Program at Information Campaign sa Navotas Polytechnic College. At tuloy-tuloy pa rin po yung training for deputation ng ating mga matagal ng traffic enforcers at yung mga bago na traffic enforcers. Katuwang po natin dyan mga speakers po natin from MMDA. So, yan. So, sana marami tayong natutunan dyan at ma-implement po natin. Ito na po yung schedule ng social pension payout. So, ngayon po ay Bangkulasi. Tapos sa June 30, yan po yung mga schedule hanggang July 8 po yan. At yung kadiwa ng Pangulo, June 30 to July 1. Patas po yung tide level po natin this week. So ngayong araw po ay 1.7, tapos puro 1.8 po yan. Okay, punta naman tayo sa mga katanungan. National ID. Pwede bang magsoli yung sira o burado? Burado. Magandang hapon po. Yes po, maaari niyo pong isurrender sa PSA NCR4 sa may Caloocan ang sira or burado niyo ng national ID para po mapalitan po doon. Pwede bang magpaayos ng maling birth date sa PhilHealth ID at MDR sa City Hall? Alam ko saan ba to? Health Center, no? Magandang hapon po. Maaari po kayong pumunta sa PhilHealth section ng hospital para ma-assist po kayo. Salamat po. Ano pong mga requirements ng pag-apply sa pabahay? Magandang hapon po. Para po sa mga ISF po natin na nakatira po sa danger areas at meron pong 2011-2015 census, maaari po sila magtungo sa opisina po ng National Housing Authority sa tapat po ng Navotas Polytechnic College para po mag-lodge ng kanilang application. Okay, ang mga pabahay ba sa Navotas para lang sa pamilyang nasa danger zone? Merong slot ba sa 4PH housing, Pag-ibig?
So wala pa po itong 4PH. Matagal po namin pinag-usapan po ito na magkaroon ng 4PH dun sa mga pag-ibig members. Ang problema po ay mahal po yung lupa sa Navotas at malambot po. So pag tinayuan po natin ng 4PH, magiging masyadong mahal po yung amortization. Kaya pinag-aaralan pa rin po natin paano mapababa po yan. So sa ngayon po, dahil limited po to, ay priority po natin yung mga nasa danger areas. So paano makapag-apply sa pabahay? Yun nga po, yung priority po natin dito, naka-census naman po kayo. Kung census at nasa waterways, lalo na yung mga tatamaan ng mga proyekto, ay pwede po kayong mag-apply na. Okay, sa CHED tulong-dulong naman po tayo. Maglalabas po ba ng second batch ng listahan ng tulong-dulong? Kasama po ako sa 2024-25. Pero wala pa rin sa listahan na makakatanggap ng second semester. Po sa CHED, tunong-dunong, kunin na lang po namin yung mga detalye ng aplikante para ma-check po natin yung status ng kanyang application. Salamat po. Mag fourth semester na po ako pero wala pang pangalan sa listahan ng CHED. Yun na lang po natin yung inyong mga detalye. Paki-PM na lang po para ma-check po natin ang status ng inyong application. Salamat po. So scholarship, incoming freshman, scholarship. Yung mga scholarship po natin, ang application po niyan ay bago magpasukan po or patapos na po yung school year, pinaghahandaan po natin yan. So, yun po. Ano pong age limit para sa school police? Wala naman hong limit as long as malapit po nakatira sa school. Pangalawa po, meron pong appropriate experience and training po. Nasa ospital po ang daddy ko na may brain tumor. Paano po humingi ng medical assistance at ano po ang mga requirements? So, pwede mo po kayo sa NavoServe po. Dali na lang po yung inyong mga medical certificate at iba pang documents po. Guarantee letter. So, yung libreng gamot. So, yung guarantee letter, iba po yun. Pag na-hospital po, yun po yung nabibigyan po ng guarantee letter sa mga hospital. Yung libreng gamot po, ibang programa po yun. So, pwede rin po kayong pumunta sa NavoServe po. So, yun rin po, pwede rin po kayo sa itong requirements ang opisina pupunta, makahingi ng tulong para sa medical. Pwede po sa NavoServe, pero para sa lahat po sa atin, sana ay registered po tayo at nakapag first patient encounter na po dun sa ating mga health centers po dahil libre pong gamot dyan, lalo na sa mga maintenance. Solo parent, tuwing kailan ang bigayan ng cash subsidy? Magandang hapon po. Ang bigayan po ng monthly cash subsidy po natin ay every quarter. So for the second quarter, by July po tayo magbibigay po nito. Makakatanggap pa rin po ba ng subsidy ang solo parent na hindi nakakuha sa GCash payout? Wala pa po tayong GCash payout. Ito po ay currently ina-explore ng local government para sa mga future disbursements po ng monthly cash subsidy. Pwede po ba akong maging solo parent beneficiary kung 18-year-old na ang anak ko at college student pa lamang? Yes po, sa bagong batas po ay sa Expanded Solo Parent Welfare Act, 22 years old and below po ang nagko-qualify para sa mga anak po ng ating mga solo parents. So 22. Nawala po ang solo parent ID ko. Paano po makakuha ng replacement? Maaari po makakuha ng replacement sa opisina po ng City Social Welfare and Development Office.
10 taon na pong senior pero hanggang ngayon wala pa rin nakasama sa social pension. Ano kayang problema? Good afternoon. Kailangan po ay sila ay ma-interview ng DSWD NCR. Pupuntahan po siya sa kanilang mga tahanan. Thank you po. Kailan ipopost ang listahan ng natanggap sa Cash for Work? Namin, baka later today po or until tomorrow morning po, sir. Sa PSA, paano magpa-correct ng marriage, date of marriage sa birth certificate ng anak? Mangyari magpunta lamang po sa amin sa tanggapan ng LCR sa second floor and then dalhin lang po yung PSA document para mabigyan po namin yung precise requirements, procedure, and then corresponding payment po. Thank you. Kailan po magkakaroon ng PSA birth certificate service sa City Hall? Currently, meron na po tayo sa City Hall na PSA Breaks, 195 po per copy ng birth, marriage, death, and then 250 naman po para po sa Senomar. May dental clinic po ba sa Navotas Hospital? Meron po tayong dental clinic sa Navotas City Hospital. Maaari rin po kayong pumunta sa mga health centers. Meron din po doon. Salamat po. May libre po bang chest x-ray sa Navotas Hospital? Kuha po tayo ng libreng chest x-ray kung ang request po natin ay manggagaling sa health center at sa Navotas City Hospital po mismo. Salamat po. May hepatitis A and B test din po ba sa health center? Magandang hapon po, boss. Regarding po sa HEPA B, ito po yung part na tinetest natin yung mga pregnant women natin, part po to ng prenatal check-up. Kung buntis po, pwede po natin gamitin na yung testing po nito kasama yung mga CPDs, STD, HIV testing din po. Makaka-avail po ito. Available po ito sa mga health center po natin. May HPV DNA test po ba sa health center o sa hospital? Meron po tayong test available for HEPA B and HEPA A. HPV. HPV. Ang HPV DNA po ay available upon request po. Kailangan po ma-examine muna sa health center o kaya ho sa ospital. Kasi nagkakaroon ho ito ng batching pagbukas ho ng isang reagent box ho kasi good to for 100 people, 100 women. Thank you po. May libre po bang anti-rabies vaccine? Wala pa po tayong anti-rabies. May isa pong barangay na nag-procure po yung Tansa Uno. Hopefully po yung mga resident po ni Tansa Uno na catchment pwede po mabigyan. Saka po meron naman po tayong yung tetanus toxoid na ibibigay na kung wala naman po boss na pambili, tinutulungan naman po, binibigyan po ng referral para po sa NAMSERV para po maka-appeal, mabigyan sila ng anti-rabies na libre. May libreng kapon programa ba sa mga aso at pusa? Neuter, kailangan lang pong pumunta sa ating opisina ng ating City Vet sa may pharmacy compound, parehistro po ang kanilang aso or pusa para ma-check at ma-schedule po ng ating doktor. TESDA po ba nag-aalok na 3-year program dito sa Navotas? Sa ngayon po, ang ating Navotas Institute ay wala pa pong 3-year program. Maaari na lang po sigurong mag-inquire dito po sa TESDA Kamanawang. Office po nila ay located sa may C3 Road, MBBS Kaunlaran. Paano po maisama sa Navoteño, Bida 1?
Po, magpadala lamang po kayo ng mensahe sa alinman sa ating official Facebook pages na Votenyo Ako, John Ray Tiangco or Toby Tiangco. Ilagay niyo po ang inyong buong pangalan, yung litrato po na gusto ninyong i-post, maging yung mga detalye po kagaya ng sa nag-aaral at kung meron po siyang honor na natanggap. Salamat po. Paano po makakuha ng QR code kung nakalimutan na yung username at password? Magandang hapon po, boss. Maaari pong magsadya po sa pinakamalapit pong barangay or kung malapit po sa City Hall, magsadya lang po sa ICTO. Magdala lang po ng valid ID. Thank you po. Hindi ko po ma-access ang account dahil nawala ang SIM card na nakaregister. Ano po dapat kong gawin? Good afternoon po ulit, boss. Katulad po ng na-mention po natin po kanina, kung meron pong pagkakataon na nawala po yung SIM card or meron pong kailangang i-update na cellphone number or any information po na related po dun sa tao, maaari pong magsadya po muli sa ICTO para po ma-assist po natin. Marami pong salamat. Naging unverified ang status ng QR ng anak ko matapos kong i-edit ang profile niya. Ano pong dapat gawin? Muli po, boss, good afternoon po ulit. Maaaring makuha na lang po yung information po nung nag-message po para ma-contact po namin. Thank you po. Ano po ang requirements para sa replacement ng nawalang PWD ID? Magandang hapon po. For the replacement po ng ID, kailangan po number 1 is yung affidavit of loss po. Then magtungo na lang po sa aming opisina para mabigyan po siya ng bagong ID. Maraming po salamat. Paano po magparehistro ng 4-wheel e-bike? Ano pong requirements at magkano po ang bayad? Magandang hapon po. Kung kayo po ay magpaparehistro ng e-bike, ang mga requirements po ay notarized application form, proof of ownership, community tax certificate or cedula, government issued ID or barangay certificate. Kailangan din po kung kayo ay nabutenyo, may additional requirements po tayo. Kailangan po ng sketch of residence na may provision ng parking. Kung kayo po ay nagre-rent ng parking, kailangan po natin ng parking lease agreement. At kung naman kayo ay nakikipark sa inyong mga kamag-anak, maaari kayong kumuha ng authorization letter na may kasamang valid ID or photocopy ng valid ID ng may-ari ng garahe na may 3 specimen signatures. Plus po kailangan po din po ng picture ng e-bike kasama ng may-ari sa garahe. Ang approval po ay ng application, kailangan po muna nating inspect ang inyong mga garahe. Maraming salamat po. Paano pong ilipat? Pwede po bang ilipat sa Navotas Columbarium ang labi ng kamag-anak na nakalibing sa private cemetery? So pwede naman po kung meron kayong pwesto dun sa Navotas Columbarium. Ano pong contact number ng Navotas Pre-Marriage Orientation? Padala na lang po natin. Ano pong requirements at child legitimation after marriage? Po uli, mangyaring magpunta sa aming opisina, dalhin po ang PSA birth certificate ng batang illegitimate, marriage certificate ng magulang, and certificate of no marriage o yung advisor of marriage ng magulang po. Thank you. Pwede po bang kumuha ng business permit kahit matagal na sarado ang tindahan? Pwede naman po. I-apply lang po ulit. Pero ang importante po dyan, na-retire nyo yung dating business. So, paano makakuha ng... sige, Francis, may dagdag ka ba? Yes sir, idagdag ko na lang din po na kung ang isang business establishment po ay existing pa rin pero non-operational po or walang operations, pwede pa rin, ay kailangan pa rin po nilang i-renew po ang kanilang business permit. At kung retired po, kung talagang i-retire po nila, tsaka lang po sila mag-a-apply po for business retirement. Thank you po. Paano po makakuha ng replacement ng nawalang senior ID?
po siya sa Novo Sir para po mapalitan, pero kailangan dala niya ang affidavit na affidavit of loss. Thank you. Okay, so hello po, Mayor. Sana po mabilis na magpakabit ng tubig sa tansa pabahay. So, miniting na po natin yung may nilad po dyan at fina-follow up po natin. Update sa EDSA, kausap po namin yung NHA, yung director po dyan sa Kamanaba. So wala pa rin po siyang sagot at sumulat na rin po kami sa main office. Pag 4-piece po ba, bawal mag-solo parent? Hindi po bawal ang isang 4-piece beneficiary na maging solo parent, pero hindi po sila magko-qualify for the monthly cash subsidy. Kailan po mag-post ang tupad? Never po kasi nakapag-tupad. So, pag may pondo po at binaba po sa atin, dun po tayo nagpo-post. 63 na po ang nanay, hindi pa rin po nasali sa senior. So, yun nga, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-file si Kong Toby ng Universal Pension. Pero sa ngayon po, ang nagpipili po niyan ay yung CSWD po. DSWD. So, hindi po dito sa ating lungsod. Dating off-city, pinili ko sa relocation. Tapos last year po nagpa-in-city. Saan lugar po kaya to? Kunin na lang po natin yung inyong detalye kung pwede nyo i-message sa amin para matawagan kayo ng in-charge po sa housing. Meron po bang libreng pap smear sa hospital? Maaari po kayong pumunta sa Navotas City Hospital. Meron po naman po tayong libre doon. Thank you. Ang tagal po nag-aantay, ma-interview ng senior na po 5 years. Kumpleto ng IDs, yung interview na lang kulang. So wala pong, hindi po kami nag-i-interview tungkol po sa pension po. Ulitin po natin, sa national government po yan. Sa kanila rin po galing yung pondo. So yung 4-piece, sana pwede mag-apply. Hindi po ina-applyan yung 4-piece. Depende po yan sa mga ginagawang census, mga survey ng national government, lalo na ng DSWD. Sobrang tagal magpa-discharge ng hospital, 8 to 10 hours, hindi po biro yon. Bakit po ganon? Sa discharge patient po ba na inpatient or sa ER, kuhanin na lang po namin yung name para ma-address po yung concern nila. Hindi, kung sa ER ba, tumatagal ng ganon? Depende po sa kaso, sir. Kung kailangan po ng laboratory, usually po, meron po kaming 6 hours turnaround time na supposed to be madedesisyon na ng pasyente kung kailangang i-admit o i-discharge po natin. Tumatagal po ang mga pasyente, may mga reasons po like natatagalan po silang mag-submit ng specimen. Minsan yung urine specimen nila or yung mga kailangan pong isubmit, hindi po na ibibigay agad. At the same time, minsan po may mga small treatment procedures na ginagawa rin po natin sa ER like hydration. Yun po yung common reasons why usually po tumatagal ang pasyente. Kailan po kaya umpisa ng cash for work? Ay 2. 2 araw po na training yan, and the rest of the 20 days po ay actual trabaho po ng mga beneficiaries. Sa NAVA po, di makareceive ng OTP. Good afternoon po, boss. Regarding po dun sa OTP, boss, na-address na po natin dito sa Globe. And meron na rin po silang ginagawang action po. Thank you po. Paano po mag-apply na solo parent at PWD ID? Sa solo parent,
Sa solo parent po kasi madaming category and bawat category po kasi iba't iba po ang requirements po niya. So maganda po siguro na magkaroon po tayo ng initial assessment. Inaanyayahan ko po sila na magtungo sa opisina po ng City Social Welfare and Development Office po para dito. Ano naman po doon sa pag-a-apply ng PWD ID, kailangan po ng mga requirements. Unang requirements po yung medical certificate na nagpapatunay na meron siyang condition na talagang pasado para sa kapansanan po niya. Pangalawa po is birth certificate. Pangatlo po ay barangay clearance galing kung saan barangay po siya nasasakupan. At pang-apat po ay 4 na pirasong 1x1 ID picture. Recent po na picture nila. Panglima po yung application form po na fill upan niya sa NABOSERV po. Pagka meron na po silang requirements, pwede po sila mapag-unayan sa aming opisina sa PEDAW office po sa NABOSERV sa Navotas City Hall Annex Building po, ground floor. Maraming pong salamat. Okay, so maraming salamat po sa mga katanungan at mga suggestions po. So patuloy na lang po kayo mag-message po sa atin at sa mga iba't ibang social media po natin, sa text at syempre testingin na rin po natin yung NAP app po natin. Okay, at paki-comment at suggest kung ano pa yung mga pwede nating idagdag na mga applications po yan. Okay, maraming salamat po. Happy Monday po at ingat po tayo dahil high tide po. Sa bawat araw, sama-sama nating itinataas ang antas ng buhay ng bawat Navoteño. Sa paaralan, sa hanap buhay, sa negosyo, sa bawat tahanan. At habang patuloy na umuunlad ang ating lungsod,